Okay mga kababayan, magandang gabi pong muli. I'm back at ang pag-uusapan po natin sa ngayon ay itong People's Initiative na tinatawag nilang PI nyo. Bakit pinag-iinitan po itong People's Initiative na ito? Alam mo, nag-iinit dito yung mga senador, tapos yung mga pinklawan. Mga pinklawan na vloggers. Tuwang-tuwa sila nung inano na ni Pangulong Bongbong Marcos, yung ipinapa-stop niya yung People's Initiative at ibinigay doon sa ang pagdedesisyon ng charter change sa Senado. Anong gagawin ng po ng Senado? Di ba yung Constituent Assembly na ginawa na po yun dati pa ng mga nakaraang mga administrasyon na wala pong nangyari, di ba? Hindi naman napalitan yung constitution natin. Ginamit na yung CONCON, Constitutional Convention. Walang nangyari. Ngayon naman yung CONAS, Constituent Assembly. Walang nangyari, di ba? Mga nakaraang administrasyon. Ang hindi na lang nila ginagawa yung PI, yung People's Initiative. Ngayon, na ito yung ginagawa ngayon na paraan, method to change the charter change. Pinag-iinitan nyo. Bakit nyo pinag-iinitan itong People's Initiative na isa ito sa tatlong methods to change the saligang batas? Ito na nga lang yung hindi pa nagagawa. People's Initiative. Ibig sabihin, pagkilos po ito ng mga mamamayan without the pushing of the politicians. Pero, siguro ko naman po, hindi maiiwasan na hindi mapasali yung politiko. Kasi siyempre yung mga mamamayan, hindi naman naisip na gawin natin ito. Siguro mayroon talagang nagsaksak sa isip ng isa sa isang grupo na gawin ninyo ito. Ang mangyayari, it's a people's initiative. Kumbaga, isinaksak lang sa utak yung idea ng people's initiative doon sa isang grupo. Yun nga yung grupo ng pirma. Pero hindi ibig sabihin na all the while, through the whole process, nakidawit yung itong kongreso, halimbawa, yung mga local executives. Pero siyempre, kailangan po kasing mayroong anong tawag dyan? Kailangan mayroong magpasimula kung hindi naiisip ng mamamayan. Pero ito nga po, ako naniniwala na itong grupo ng pirma, ito talaga grupo ito ng mga intelihenteng non-politicians, mga ordinaryong mamamayan, pero mayroong utak, mga intelligent people na nakakaintindi kung anong nangyayari sa bansa natin. Na ito pala kailangan na pala itong palitan. Alam mo, ang mga kumukontra kasi dito sa charter change, alam ko, yung mga pinklawan. Kasi pinaninindigan po nila, mga kababayan, pinaninindigan nila na tama, walang mali, walang diferensya yung 1987 Constitution. Of course, natural. Yun ang sasabihin ninyo. Kasi kayo ang may gawa. Yung grupo ninyo, pinklawan, yung mga pinklawan na mga politiko, kayo ang may gawa niyan kayo ang pasimuno niyan. Kaya natural ililigtas ninyo. Kasi ayaw ninyo, yung 1987 Constitution kasi na yan, ginawa yan pangontra sa pagbabalik ng Marcos. Iniiwasan ninyo na kapag bumalik ang Marcos, kailangan hindi na sila manatili pa ng mahabang panahon. Alam nyo, sa totoo lang,
Ako sa totoo lang, ang idea ko po sa isang national leader, sa isang pangulo, walang problema kung siya ay umabot, mamuno siya ng 20 taon, 50 taon, hanggang sa mamatay siya. Kung maganda, maayos ang pamumuno. Kaysa naman nung papalit-palit tayo ng Pangulo. Ngayon, itong ugali ng Pangulo. Sa susunod, iba naman. Parang sugal. Na isusugal tuloy ang kapakanan ng bansa. Dahil sa papalit-palit. Nung nakaraan, maganda na sana yung tinatakbo, yung tinatahak ng bansa natin nung ang Pangulo ay si Ferdinand Marcos Sr. O di ba may mga nainggit dahil ang tagal-tagal na daw niya sa Malacanang, 20 years na. Gusto naman kasi sila naman. Bakit? Ano ba kasi ang motibo na gustong maupo sa Malacanang, palitan yung nakaupo doon na maayos ang ginagawa? Kaya dahil sa kainggitan nila, di ba pinatalsik nila yung nasa Malacanang? Sinong pumalit? Di ba yung dilawan na pro-China? In-check. Ano nangyari sa bansa natin? Napabuti ba? Di ba mas lalo tayo naging backward? Ang sumunod sino? Ano naman ang ginawa? Sumunod sino? Anong nangyari? Papalit-palit. Sa totoo lang po, hindi ako okay sa akin na kahit na isa lang ang mamumuno sa bansa na maayos mamuno, tuloy-tuloy ang mga proyekto. Kagaya ni si Bongbong Marcos, maigsi yung 6 years. Kung maganda ang ginagawa ng Pangulo, na tiyak ko sinusundan yung mga projects, yung sinusundan niya yung yapak ng kanyang ama. Mas gugustuhin ko na mamuno siya ng hanggang kung kailan pa siya able and capable. Hanggang sa magkaroon siya ng isang anointed na papalit sa kanya na who will do the same thing. Hindi yung ngayon, binabalak niyong patalsikin ng Bongbong Marcos, ipapalit yung Duterte? Ano kayo? Or kung sino dyan, di bali sana kung ang papalit ay talagang okay, maayos, no problem. Pero patapusin nyo naman ang termino niya para maipakita naman niya kung ano ang kanyang magagawa para sa bansa. Hindi yung nakakadalawang taon pa lang gusto nyo nang patalsikin. Ano ang maipagmamalaki niya na achievement kung ganyan na 2 taon pa lang, hindi pa nga natatapos yung project niya na yung subway? Kung ano man ang naumpisahan niyang proyekto, hindi na matatapos. Tapos sasabihin ninyo, buti na lang pinatalsik natin. Kung hindi, wala ito. Patapusin ninyo. Nang sa ganon, makita natin, i-judge natin siya after his term. Wala nga bang nagawa? O meron? Hindi yung, Diyos ko, hindi pa umiinit ang puwet dyan sa Malacanang gusto ninyo ng sipain? Mga tarantado kayo. Kayo ang may mga masasamang motibo. Mga kababayan, wag nating mahayaan na mangyari ang mga kagustuhan ng itong mga DDS na ito na gustong patalsikin yung Pangulo natin na matino. Para ano? Para ipalit si Sara Duterte na wala namang alam, wala namang kalaman-laban ng utak? Hindi ba niya nakikita? Paano niya ba pinapamunuan ng DepEd? Diyos ko, DepEd pa lang yan. Iisang departamento, hindi niya maayos-ayos. Buong bansa pa kaya? Hoy kayo mga DDS na mga trolls na nanonood sa akin, shame on you. Wala akong pakialam sa mga pinagsasabi ninyo. Kaya tatanungin nyo na naman ako, magkano bayad sa akin? Wow! Wala ba kayong utak? Tingnan nyo nga ang subscribers ko kung ilan yan. Sinong si Raulo magbabayad sa akin na hindi naman ako sikat? Ang nagpa-follow sa akin sa 10?
O, o di lugi sa akin yung magbabayad sa akin? Di ba naisip yun? Ang tatanga, porque ang nagsasalita dito, pinagtatanggol ko ang Pangulo. Hindi kagaya sa inyo. Ang ipinagtatanggol nyo, isang siraulo. Yun ang gusto ninyong ipalit dyan sa Malacanang. Isang siraulo. Siraulo na bobo pa. Bobo yan si Sara? My goodness. Ano bang alam niyan? Ang alam lang naman po niyan manuntok. Manuntok ng sheriff. At manghingi ng confidential fund. Tama hindi. Diba? Diba nagwala yan? Nung tinanggal yung confidential fund. Kasi, na-realize ng mga politiko natin na gagamitin lang niya yun sa iniipon niya yun para sa 2028. Alam mo, ang kapal ng mukha na tong babaeng to. Gusto maging pangulo, wala namang utak. Walang utak. Tingnan mo nga kung magsalita nga dyan sa... Hindi ba kapag speech na walang kopya? Ibig sabihin, alam mo, ang nagsasalita, nag-speech na may kopya. Ang may utak niyan, yung gumawa ng speech, yung nagsulat ng speech, yung speech writer. Hindi na lang yung speech writer ang pinapagsalita dyan sa mikropono. Ang talagang matalino, hindi lang matalino yung mayroon talagang magandang saloobin, yung hindi gumagamit ng kopya. Yung nanggagaling sa puso, ang sinasabi, kagaya nitong ginagawa ko. Wala akong kopya. Wala itong editing. What you see is what you get. Nagkakamali-mali. Hindi nyo ba papansin? Nagkakamali-mali ako ng pagsalita kasi hindi ini-edit. Walang editing ito. Kasi hindi ko marunong mag-edit. Kaya kung ano ito may sinasabi ko, yun. Dapat ganun. Ibig mo sabihin, Sultana, mas matalino ka kay Sara? Siguro. Joke lang. Hindi man ako matalino Kasi kung matalino ako, politiko na rin ako. Pangarap ko rin makarating dyan. Ngayon, ano ba yung... yung tsa-tsa palang pinag-uusapan natin. Ngayon, hindi ko po maintindihan dito sa mga nito kung bakit pinag-iinitan nila ang People's Initiative. Ang People's Initiative, ito ay kusang loob ng mga tao. Bakit ninyo kinukontra? Kayo mga kumukontra kayo. Yung mga pink lawan dyan na mga vlogger. Yung vlogger dyan na sikat na mayabang. Pero pinapalo ko naman. Kasi may natututunan man ako. Kaya lang ang yabang. Sa lahat na lang ng ipinagmamalig yung mga achievement niya. Alam nyo, okay naman magmalaki ng achievement. Pero yung klase ng paglalahad na hindi pagyayabang, kundi para maging inspirasyon ng nakikinig. Kung lagi nilang ipinagyayabang. Lagi-lagi. Siguro kung magsalita ka, ipagmalaki mo, siyempre, proud ka naman sa achievement mo. Mga once or twice, pwede, okay na yun. Pero kung lagi-lagi, pagyayabang na yun. Tama, hindi. Yabang. Nainis ako sa mayabang. Mahangin. Kinukontra yung People's Initiative kesyo pakana daw ito ni Romualdez. Ano kayo? Kung sakali man na si Romualdez nga ang nagbigay ng idea doon sa grupo, well, nagbigay lang ng idea. And then yung grupo, bahala na sila na ang nagtuloy-tuloy. Pero hindi natin sigurado kung talagang sa panunulsol ni Romualdez yun. Ngayon, kung ito po ay talagang inisyatibo nitong grupo,
ng mga mamamayan, hindi nyo dapat kinukontra. Kasi ito talaga ang legit, ang authentic na kagustuhan ng taong bayan. Hindi yung kagustuhan itong mga nasa con-as, con-con, na puro lang naman kayo, mga politiko. Yung mga sarili ninyong kagustuhan yan. Kayo mga politiko. Kahit ba kami ang nagluklok sa inyo dyan, na hindi naman talaga 100% na ginusto namin kayo. Na yung karamihan dyan nadaan sa vote buying. Pero mayroong mga matatalino, mga intelihente na taong bayan. Ang problema lang po kasi dito sa bayan natin, mas nakararami yung tanga. Mga bubutanting tinatawag. Mas marami. Kasi nga masa. Kung i-equate natin, yung mga intelihente na botante, baka ano lang baka 1:10. Hindi, mga ano naman, sa 10 na botante, ang intelihente dyan, mga 2-3 lang. Ang 7-8, mga bobo yun. Ngayon, ang tanong ko dito sa People's Initiative din naman, dito sa mga nag-initiate po dyan, na grupo, sino-sino po ba ang pinapirma ninyo? Sino? Kasi sa pagkakaalam ko, dito mismo sa barangay namin, ni hindi daw alam nung barangay chairman na may nalaman daw niya tapos na ang pirmahan. Siya nga daw hindi nakapirma. Sino ang nagpapirma? Ni ako hindi man lang ako na naabisuhan na baka pwede man akong pumirma. Sino-sino lang yon. Basta lang nagpapirma. For sure, ang mga pinapirma doon, yung mga walang naintindihan kaya nila yung pinirmahan nila. Napaliwanagan kaya yun ng maayos. Ano? Alam ba nila kung ano ang pinirmahan nila? Basta na lang sila pumirma. Ang bilis ng pirmahan. Alam nyo, itong People's Initiative nito, dapat ang ginawa ninyo, every barangay, dapat nagpadala kayo ng isang magpapaliwanag. Ipatawag yung mga taga-barangay, lahat ng mga botante. Ipatawag lahat. Sa isang session, ipaliwanag kung ano itong gusto ninyong papirmahan. And then, yung mga nakaintindi doon, yung mga nakaunawa doon sa pinag-usapan, yung mga sumang-ayon, yun dapat ang pumirma. Alam mo kung nagpatawag ng ganon, mag-a-attend ako. Kung naintindihan ko, kung talagang okay, pipirma ako. Hindi yung ginawa nito, basta lang yata nagpadala ng papel na ewan kung ano nakalagay ni hindi ko nakita, tapos pirma kayo, pirma. Mali nga naman yun. Dapat po yung mga tao na pumirma, pinapirma, pinili. Maselan na bagay po itong constitutional revision, amendment, if you may. Pero sino ang pinapirma ninyo? Kung sino-sino lang dyan Anong alam nun? Hindi nga naintindihan. Kaya lang yung pumirma kasi yung tupad daw gagaisa sa batas na. Mga utak ng tamad, mga utak ayuda. Tupad na yan. Ayuda. Naging ayuda culture, ayuda nation na tayo. Pagtutolerate po yan ang katamaran. Anyway, ito nga po, balik tayo dito sa People's Initiative. Ito mga pinklawan na ito, hindi nyo dapat kinukontra yan. Dahil, desisyon na yan ng mga tao, hindi ng mga politiko. Ito namang mga nagpapirma. Dapat sana ang ginawa ninyo, naghagilap kayo ng authentic na tao. Ng tao na totoong nakaunawa nung pipirmahan nila kung ano man yun na inilagay ninyo doon.
Hindi yung basta kung sino na lang, basta pinapirma. Hindi naintindihan kung ano yon. Pambababoy po yon sa konstitusyon natin, itong ginawang to. Parehas lang kayo, yung mga kumukontra at yung mga gumawa ng papapirma. Parehas lang kayo. Maselan po ang pagpapalit ng konstitusyon. Ipapagawa lang natin sa kung sino-sino lang dyan, na walang pagkaintindi. Ipagkatiwala natin yung kahihinat na ng bansa natin sa kung sino-sino lang. At ito namang mga nagalit dahil binastos daw si Robin Padilla, dahil pinalitan daw, hindi na pinapamahala kay Robin Padilla yung pagpapalit ng saligang batas. Ano kayo? Tama yun. Bakit mo papahawakan kay Robin Padilla yung pagpapalit ng batas? Anong alam nun? Nabastos? Oo. Nabastos nga. Naapi? Oo, naapi. Huwag na nating isipin yung nabastos o naapi. Isipin natin yung kahihinatnan, yung magiging epekto nun sa bansa natin. Ano ngayon kung may naapi? Ano ngayon kung may nabastos? Tama naman eh. Totoo naman na wala siyang alam. Totoo naman na talagang hindi siya dapat ang mamahala dyan. Isang intelihente dapat ang humawak dyan. So, ibig mo sabihin, Sultana, hindi intelihente si Robin? Hindi. Hindi. Ganun yun, no? Hindi nga dapat nandiyan dyan sa Senado. In the first place. Wala siya dapat dyan. Magre-resign daw siya dahil dito sa binasto siya. O di mag-resign ka, ang tagal. Resign na, Robin. You're not needed there. Wala ka namang naiko-contribute dyan, kundi pagkukomedy, galing-galingan. Wala ka namang alam. Kasi naman dapat magkaroon na kasi dapat ng qualifications sa mga posisyon na dapat tatakbo ng isang kandidato. Qualification ng congressman, qualification ng senador. Maraming matatanggal dyan. Si Robin Padilla, si Bong Revilla, si Lito Lapid. Anong pinaggagawa ng mga yan dyan? Basta lang kumukubra lang ng milyon-milyon na sweldo kada buwan, wala namang naiko-contribute. Puro lang yabang. Pangano lang yan prestige. Masabi man na sa magiging libingan nila nakalagay dun sa ang tawag dito, yung nitso. Nitso ba yun? Lapida. Ay, Senator Bong Revilla, Senator Lito Lapid, RIP. Hindi ba? Inilalagay yun dun sa lapida. Tinuno yung dating asawa nung congressman namin dito na naging tinaguri ang godfather ng buong Bicol region. Patay na ngayon. Pero yung asawa nun, ginawa rin niyang congresswoman. Kasi gusto rin naman niyang itaas. Okay naman yun. Gusto niyang itaas yung kanyang wife na wala rin namang alam. Kasi nga, galing sa Kwan, kilala niyo. Kaya ginawa rin naman niyang congresswoman. Naka one term man siguro. Nang sa ganun, doon sa lapida niya, congresswoman. Chuchu. O, diba? Bongga! Kaya yung mga titulo na yan, ng mga nagkukunwari dyan ng mga matatalino, mga senador, congressman. Panglapida lang kasi yan Titulong panglapida. Okay? Lakas yung mga asa. Kaya sumasakit ang lalamunan ko. Karma.
Okay mga kababayan, yun lang po ang chismis ko sa ngayon. Mamaya maghahagilap ulit ako ng maikukwento. So, see you later, alligator. Peace.